magandang umaga po at welcome po sa ating programa My Morning Manna with Pastor OG. At kung nakahanda na po ang ating mga Biblia, ay ibuksan po natin sa aklat po ng 1 Corinthians, aklat ng unang Korinto, chapter 3 verses 1 hanggang 10 po. Chapter 3 verses 1 hanggang 10. Ito po pagkasabi sa ating pong salin, no? Mga kapatid, hindi ko kayo makausap tulad ng ginawa ko sa mga taong nagtataglay ng Espiritu. Kailangang kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay ayon sa laman, mga sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Binigyan ko kayo ng gatas, hindi matigas na pagkain, sapagkat ito'y hindi pa ninyo kaya, at hindi pa ninyo kaya hanggang ngayon, sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman. Mayroon pa kayong inggitan at alitan, at iyay nagpapakilalang na makasanlibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. Kapag sinasabi ng isa ako'y kay Pablo at ng iba ako'y kay Apolos, hindi ba tanda ito o tanda iyan na kayo'y namumuhay pa ayon sa laman? Sapagkat sino si Apolos at sino si Pablo? Kami mga lingkod lamang ng Diyos na kinasangkapan niya upang akayin kayo sa pananalig kay Kristo. Ginagawa ng bawat isa ang gawaing tinanggap niya sa Panginoon. Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig. Ngunit ang Diyos ang nagpapatubo at nagpalago. Hindi ang nagtatanim ni ang nagdidilig ang mahalaga, kundi ang Diyos na siyang nagpapatubo at nagpapalago. Ang nagtatanim at ang nagdidilig ay kapwa manggagawa lamang, at bawat isa'y tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang pagpapagal. Kami parihong manggagawa ng Diyos, at kayo ang bukirin niya. Kayo rin ang gusali ng Diyos ayon sa kaloob ng Diyos sa atin. Ako ang naglagay ng pundasyon bilang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpapatuloy ng pagtatayo ng gusali, ngunit maging maingat ang bawat nagtayo. We have read and heard the Word of God telling us about, paano ba mamuhay dapat ang isang Kristiyano. How to live in humility despite of the fact that you are used by God. No? Si Apostle Paul po ay maingat na nagturo sa atin na sabi niya, wala siya karapatan para magmayabang kung sino siya at ano ang kanyang katungkulan sa gawain ng Diyos. Sinabi niya sa atin na he is just a laborer of Christ. Si Apollos ang nagdilig, si Pablo maari siya ang nagtanim, pero lahat sila ay may gantimpalang matatanggap ayon sa kanyang mga gawa. But no one is important. Sila ay pantay-pantay lamang, mga kapatid. Kaya po ang pag-uusapan natin ngayon is the riches or the richness of humility. Alam niyo po na kung ang tao ay mapagpakumbaba at hindi iniisip ang, contribution niya, imbis na iniisip niya ano ang kapakanan ng lahat. What a happy world we have, no? Yung walang ibang nagkiklaim ba na dahil sa kanya naging matagumpay yung gawain na yun, dahil sa ginawa niya ay naging malakas yung gawain na yun. Instead, he forget about himself, no? Kinalimutan niya kung ano yung nagawa niya. At madalas na sinasabi, naging bahagi lang ako. Lahat tayo ay naging bahagi din ng pag-angat nito. This is the true test ng isang tao na may pagpapakumbaba. Ang tanong po sa sarili natin ay ganito. Sa atin bang araw-araw na pamumuhay, nirecognize ba natin ang ating contribution is just a simple contribution compared to what the Lord has done in our life? Kasi the moment na pinapataas natin ang ating nagawa sa gawain ng Panginoon o ginagawa natin ang ating pinapataas natin ang sarili dahil sa nagawaan natin para sa accomplishment na nangyayari, nakakalimutan na rin po nating bigyan ng kaluguran o kapurihan ng ating Panginoon. At yun po ang totoo. Minsan po, naging mayabang na tayo at hindi natin napapansin na hindi na pala ang Diyos ang nalulugod o nabibigyang pansin natin sa ating ginagawa. Kaya nga sabi ni Paul, sino ba si Apolos? Sino ba si Pablo? Kami ay mga manggagawa lamang. Wala kaming dapat ipagmayabang. Bakit? Pwede mo bang
purihin yung nagtatanim at nagdidilig, ni hindi naman sila ang nagpapatubo. Only God can grow the plants. So what my point is, simple. Develop the attitude of humility. Kung mayroong accomplishment, just simply say, to God be all the glory. Kaya nga minsan takot tayo na gumawa kasi we don't want that anyone will tell us, ano ba yan? Pangit naman yung performance na nagawa niya. Ano ba yan? Hindi namin gusto. Because the question, it's not about the performance eh. It's all about who we are. Paano ba natin pinapakita yung sarili natin sa mga tao? Paano ba natin, how do we behave? And tell them about, kung anong kaligtasan na tanggap natin. Sometimes we are so much concerned with what people will say to us and not what we'll do to them. Minsan, iniisip natin, baka mapahiya ako. Did you know that it's also part of pride? Pride po yun. Kung nag-iisip tayong mapahiya, it's about pride. But if we will say, okay, bahala na akong mapahiya. Total, sa gawain naman ito ng Panginoon. Siya lang ang kapurihan, di ba? Kasi hindi naman ito patungkol sa atin. Patungkol ito sa ating Panginoon. So my challenge this morning is this. Simple. Don't be afraid. Don't be embarrassed. Just do your part. Do your best before the Lord. And I will tell you, you will see the difference. If you are not thinking about glorifying yourself, God will elevate you. Kasi sabi ng Biblia, God grace to the humble. At yung mga proud mga kapatid ay pinapabagsak ng Diyos. Therefore, if you want grace, then you can find, the favor of God. So this morning, remain humble. Whatever state you are today, remain humble in Christ Jesus. Muli pong nagbabalik ang inyong lingkod para po sa ating biblical truth, no? Ito po pagkasabi ko dito. All glory belongs to the Lord alone. Walang ibang tatanggap ng kapurihan at pasasalamat maliban po sa ating Panginoon. Our contribution to the kingdom is just but a portion of the whole thing. Lumalago po ang gawain hindi dahil sa isang tao lang, kundi dahil sa lahat ng mga tao na nagtulong-tulong. Kaya po, ang success na meron po tayo sa ating iglesia ay hindi po dahil ako ang pastor o sino ba ang naging leader, but it's because every one of us has a portion and a part towards that development. Kaya po, bawat success ng event natin, madalas ko pong ginagawa ay kinakamayan ang bawat isa at sinasabing congratulations for a job well done. Bakit po? Hindi po dahil yun sa akin eh. Dahil po yan sa ating corporate effort that we accomplish the things that the Lord have given to us. If we learn how to recognize the labor of the people, if we will learn how to appreciate what the people has done, we forget the credits that we will receive. At the moment po, nakalimutan natin yung credit na ating matatanggap. God understands, God knows your heart and your being. And the Lord receives the glory. Glory and honor belongs only to the Lord Jesus Christ. Do your task faithfully, and God will do His part that you can't do. Anong ginagawa ni Paul? Nagtanim, ni Apollos, nagdilig. And hindi ka na do anything aside from it. No? Pagpapatubo, hindi po nila kaya yan. But only God can grow the plant. So what they did do their part, they do the best that they can, and God do the part that they can't. We can plant, but only God can grow. Ang gagawin po natin, magtanim lang po tayo. Gawin natin yung pinaka-the best nating magagawa. And let the Lord receive all the glory and honor. The true test of humility is when you are working and accomplished something, but still, you don't care who gets the credit. Ang tunay po na sukatan ng pagpapakumbaba ay yung gumagawa tayo at nakatapos, naka-accomplish ng mga bagay-bagay. Pero hindi mo pa rin tinitingnan kung sino makakatanggap ng credit. At madalas mo sinasabi, to God be all the glory. Ngayon, tanongin niyo po sa akin, Pastor, paano ko ba pananatilihin yung giving God all the glory? Start by confession, Simple lang po. The moment na mayroong accomplishment, sabihin, ang galing mo. Sabihin mo, all the glory belongs to the Lord. Siya pa rin natatanggap ng kapurihan. And in that moment, when you recognize that the Lord is receiving all the credit,
your heart begin to, gumagaan yung puso mo, gumagaan yung pakiramdam mo, sabi mo, tama naman eh. It's the Lord who receives the credit. And when you recognize and it becomes true to you, God sees your effort and the Lord will bless you in the right time. Humility is the key. We need the richness of humility in our lives. God bless po at magandang umaga sa ating lahat.